Alhamdulillahi wada. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo magpasalamat muli sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan niya muli tayo ng pagkakataon upang tayo magkasama-sama muli upang magsaliksik ng kaalaman at pag-aralan ang araling akida kasama ng ating butihing guro upang maunawang mabuti ang ipinadalang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala at yun ang relihiyong Islam. Sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa isang Muslim. At ngayon mga akawat, ay bigyan po natin ng maayos na kapakinggan ang ating butihing guro na siyang gagabay sa ating pag-aaral. Walang iba kundi si Ustad Salman Fulgencio. Ahlan wa sahlan po ya Ustad, falyatafadhal. Sa iyo na po ang mic on the way. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillahil mutasarrifi fi khalqihi kayfa yasha. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imamil anbiya wa sayyidil asfiya wa ala alihi wa sahbihi syurafa'il awfiya. Muli mga kapatid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ilan kayo? 5. Mukhang marami ang nalalagas sa ating mga mag-aaral. At ito ay pangkaraniwan dito sa Kingdom sa mga pag-aaral namin sa mga ulama. Ang unang meeting, pangalawa, pangatlo, halos puno ang masjid na nauupo para sa isang aralin. Paglipas ng mga ilang buwan, dahil sa medyo mahaba ang aralin, ay nalalagas, konti na lang ang natitira. Kagaya sa sinasabi ko palagi mga kapatid, ito ay mga salitang paghimok lamang sa atin sa tuloy-tuloy na pag-aaral ng ating pananampalataya. Kagaya sa sinabi ko na sa inyo noon, ang ating paniniwala, ang pag-aaral ay tuloy-tuloy. Gagraduate lang tayo kapag tayo ay mga patay na. Ito ay obligasyon natin kagaya sa hadith na laging sinipi ng ating kapatid sa panimula. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sinasabi nga ng mga scholar, bakit nakira ang word na Muslim? Ano ang nakira? Indefinite sa lingwahe. Kasi sumasaklaw siya sa lahat ng mga Muslim. Batanda man, bata man, lalaki man, babae man. Ang pag-aaral ay obligado. Ito lamang ang relihiyon na kung saan hinihimok ang bawat isa na maging mga scholar. Di kagaya sa iba pang mga relihiyon, ang mga leader lamang ng kanilang simbahan ang matinuturing nilang mga theologians, nag-aaral na tinatawag nilang theology, nagiging mga pastor o mga pari o ano pa mang katawagan sa kanilang mga leader. Samantalang sa Islam, ang bawat isa ay kinakailangan kung maaari ay maging mga scholar. Kasi sa pamagitan ng kaalaman, sinasabi sa Quran, lalong lumalalim ang iman ng tao. Kasi habang lumalalim ka sa kaalaman, lalo mong nadidiscovery na ang pananampalatayang Islam, nakakatiyak ka na ito nga ay hindi itinatag o gawa lamang ng tao, bagkus ito ay galing sa tagapaglikha ng tao. At sa pamagitan din yan, karaniwan noong una pang panahon, napakaraming mga umaatake na kalaban sa Islam. Kung alanganin ang iyong kaalaman sa Islam, sa mga panunuligsa nila sa mga aral ng Islam, maaaring akalain mo na tama ang kanilang mga sinasabi. Pero kung napag-aral mong Islam, makikita mo na yun ay panlabas lang pala na mga atake at walang katotohanan. Dagdag pa,
kung ibatay natin ang lahat ng mga aral ng Islam sa kung ano ang nakagisna nating paniniwala, nakagisna nating kaugalian, marami tayong mga kaugalian na salungat sa mga paniniwala ng Islam. Kaya yan din ang sinasamantala ng mga umaatake sa Islam. Pinagbabatayan nila ang baluktot nila nakagisnang paniniwala o relihiyon para sukatin ang katotohanan ng Islam. Okay, mga kapatid, nakaligtaan kong i-share pala ang aking screen. Okay, nandito na tayo. Balik tayo sa ating librong Paniniwalang Pinagaan. Dito pa rin tayo, mga kapatid, sa unang haligi ng iman, ang pananampalataya kay Allah, na kung saan ang pananampalataya kay Allah, na kung maalala pa ninyo, pananampalataya sa apat na mahalagang mga paniniwala, na iyon nga ang una, paniniwala sa kanyang kairalan. Sunod, paniwala sa kanyang rububiya. Pangatlo, paniwala sa kanyang uluhiya. Pang-apat, paniniwala sa kanyang mga banal na pangalan at katangian. Dito pa rin tayo, mga kapatid, sa paniniwala sa kanyang kairalan, na kung saan natalakay natin noong nakaraan na ang paniniwala sa kairalan ni Allah ay mayroon ding apat na mga patunay, na natalakay na natin na ang unang dalawa. Ang una na patunay ay ang una? Yung patunay, unang patunay, ang lantay na pag-iisip, ito ang pangalawa. Ang una ay ang patino nating naturalisa. Dito tayo sa pangatlo, ang al-hissul masyud, o ang nasasaksihang pagkadama. Okay? Ang pagkadamang tinutukoy dito, mga kapatid, ay ang 5 gamit natin na pandama. Sa pamagitan ng 5 pandamang ito, malalaman ng tao ang anumang mga nasa paligid niya na mga nakikita, naririnig, nasasalat, natitikman, at naamoy. Kaya ang 5 pandamang ito na tinutukoy ay ang pandinig, paningin, panghawak, panlasa, at pangamoy. Sa pamagitan ng mga pandamang ito, kapag pinagbulay-bulayan ng tao ang mga kahangahangang nilikhang ito na kagaya sa mga planeta na nadiskubre ng tao, mga kalawakan, na kung saan nabanggit na natin ang mga kalawakang ito, hindi pa alam ng tao kung ilan ba ang kanyang bilang, buwan, langit, lupa, karagatan, at iba pang mga nilikha na maging sa mundong ito na ating tinitirahan, marami pang hindi na-discover ang tao ng mga nilikha. Di pa nga na-discover ang lahat ng nilikha sa mundong ito, nagpaplano na ang taong pumunta sa Mars. Kaya, tiyak daw na kilalanin ng tao sa pamagitan ng mga nilikhang ito na kanyang nakikita na mayroon ngang dakilang tagapaglikha. Okay. Ang pandamang ito, ang tugon sa kabulaanan ng kaisipan na ang kahangahangang mga nilikhang ito ay umira lamang sa pamamagitan ng aksidente. Diba, sinasabi ng mga prinsipyong pinaninindigan ng mga ateistang mga siyentipiko na lahat sa mundong ito, aksidente lang. Nagkataon lang, umeral ang universe. Nagkataon lang, nagkaroon ng mundo, ng mga planeta, ng mga araw, ng buwan. Lahat-lahat ay mga aksidente. Kaya, ito yung tinuktukoy nating ang nasasaksihang pandama. At ang mga pandamang ito, ang nagpapatunay na umiiral nga ang tagapaglikha. At ang mga patunay na ito ay 2 uri. Pansin po yung mga kapatid, sa aya sa Quran. Ang 2 uri nito, una, yung mga patunay
na panlabas at ang ikalawang uri ay ang patunay na panloob. Okay. Ang mga patunay na panlabas ay ang mga nakikita natin sa ating paligid. Na kapag lalabas halimbawa ang isang tao sa bahay niya, makikita niya ang mga nilikha. Makikita niya ang langit na kung saan walang mga haligi. Makikita niya ang mga malalawak na karagatan. Makikita niya ang mga puno, mga halamanan na magkakaiba ang kulay, magkakaiba ang amoy, magkakaiba ang lasa. Makikita niya ang kabundukan, mga lambak, mga talampas, at mga bituin. Ang mga nakikita niyang ito'y nagtuturo sa kairalan ng tagapaglikha. Ito ang mga nadadamang panlabas na patunay. Okay, yung mga nakikita natin sa labas. Yan ang panlabas na patunay. Ngayon, mayroon namang mga nadadamang panloob. Panloob na patunay, kagaya sa sinabi ni Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. At sa mga sarili ninyo, hindi ba kayo nakakikita? Ito ay mababasa natin sa Ad-Dariyat, number 21 ang aya. Na kung saan sa aya na ito, na inuutosan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na ating pag-aralan ang ating mga sarili. Kapag tiningnan ng tao ang sarili niya, yung pagkakalika sa kanya, tingnan niya yung mga bahagi ng katawan niya at kanya itong pag-aralan, pinag-aralan, halimbawa ang iba't ibang bahagi ng katawan na kagaya halimbawa sa balat, laman, buto, at lahat ng mga bahaging bumubuo sa tinatawag na katawan ng tao. Malalaman ng tao, makita niya dito ang kahanga-hanga. Yung kahangahangang pagkakalika sa kanya na hindi maaaring umira lamang, naging existido lamang dahil sa nagkataon, aksidente lamang. Kaya dito sinabi ng may akda, sabi niya, nagsabi si Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Magpapakita kami sa kanila ng mga tanda namin. Ang namin dito, hindi nangangahulugang plural ang Diyos, ha? Okay, magpapakita kami sa kanila ng mga tanda namin sa mga abot tanaw. Ang abot tanaw na tinutukoy ay ang kalawakan. At sa mga sarili nila, hanggang sa luminaw para sa kanila na ito ay ang katotohanan. Yan ang aya na mababasa sa Fussilat, number 53 ang aya. Kung saan sinabi dito na Allah, mapapansin yung mga kapatid, magpapakita kami sa kanila ng mga tanda namin sa mga abot tanaw at sa mga sarili nila. Tingnan nyo, ha? Abot tanaw at mga sarili nila. Itong sinasabi ko kaninang dalawang uri ng mga tanda, panlabas at panloob. Ng abot tanaw, na sinabi ko na kanina na tinitingnan ng tao sa labas ng kalawakan, yung sa labas ng kalawakan. At ang salitang at sa mga sarili nila, ito yung panloob na patunay. At sinabi pa niya, hanggang hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, hanggang sa lumitaw sa kanila na ito ay ang katotohanan. Na ang pag-iral ng tagapaglikha ay katotohanan. At ang tagapaglikhang ito ay nararapat na sambahin. At ito ay ang katotohanan.
na ang tagapaglikhang ito ay nagpadala ng mga sugo at ng mga banal na kasulatan, na ang katotohanan ay ang pagsunod sa mga kasulatang ito at mga sugo, at ang katotohanan ay ang Islam, na ang katotohanan ay ang Quran, na ang katotohanan ay ang pagsusugo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos na sinabi dito ng may akda, sabi niya na mayroon itong sari-saring anyo. At insyaAllah, matatalakay natin itong sari-saring anyo mamaya. Kung mapapansin ninyo, sa ayan na ito, sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nangungusap sa pag-iisip na matino ng tao. Kagaya pa, kunyari, itong halimbawa, gusto kong basahin sa inyo ang Suratul Qaf at pansinin niyo ang kahulugan ng bawat aya. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Kaya hindi ba sila tumingin sa langit sa ibabaw nila kung papaanong nagpatayo kami nito at gumaya kami nito at wala itong anumang mga bitak. Sa ika-8 aya, wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Ang lupa, bumanat kami nito, binanat, inunat, ibig sabihin, naglapat kami nito ng mga matatatag na bundok at nagpatubo kami rito ng bawat uring marilag, uring maganda. Tabsirata wa dhikra likulli abdin munib, bilang pagpapakita at bilang paalala sa bawat lingkod na nagsisising nagbabalik loob. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Nagbaba kami mula sa langit ng tubig na binayayaan, saka nagpatubo kami sa pamamagitan niyo ng mga hardin at mga botil na inaani. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا وَطَلْعٌ نَضِيدٌ, at mga puno ng palma, datilis, habang mga pumapaitaas na may bunga na patong-patong, rizqan lil ibad, bilang panustos para sa mga lingkod, wa ahyayna bihi baldatan mayta, nagbigay buhay kami sa pamamagitan nito ng isang lupaing patay. Kadalikal khuruj, gayon ang paglabas ng buhay. Sino nga ang makasagot sa inyo? Kung pinakinggan ninyo ang binasa kong mga aya, na kung saan sinabi ko kanina na ang aya din ito ay nangungusap sa pag-iisip ng tao sa mga nakikita niyang mga nilikhang ito. Sa palagay niyo, ang mga ayat na ito na binasa ko sa Suratul Qaf, ito ba ay patungkol sa rububiyya o uluhiyya? Sagot lang mga kapatid. Ang binasa kong mga ayat, rububiyya o uluhiyya? Uluhiyya. Okay. Rububiyya. Kung mapansin nyo, ang mga tagagawa dito ay ang lahat ng mga verb dito, ang tagagawa ay si Allah lahat. At natalakay na natin ng pahapyaw noon na ang rububiyya, ito ay mga gawa ng tagapaglikha. Samantalang ang uluhiyya, gawa ng ano? Gawa ng tao. Yun, tama. Gawa ng tao. Kaya ang mga talatang ito po
ay tugon sa mga hindi naniniwala sa pagbangong muli, sa pagbangong muli ng mga patay, yung muling pagkabuhay. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Na kung bakit ito ay tugon sa mga hindi naniniwala sa muling pagbangon ng tao sa mga patay, sapagkat ang una, kung ang paniniwala na existido ang tagapaglikha, ang tanda ay ang mga nilikha. Ang mga nilikha ding ito ang tanda na mayroong pagbabangong muli sa mga patay. Bakit? Bakit? May ideya ba kayo, mga kapatid? Isang halimbawa dito sa aya. Halimbawa, binanggit sa Quran, nagbigay buhay kami sa pamamagitan na nito ng isang lupaing patay. Yung mga halaman na kung saan bago tutubo yung mga halaman, mga pananim o mga puno, ay kinakailangang mamatay muna yung buto para ito ay muling mabuhay para tutubo. Na kung saan, kung tinatanggap ng matinong isip ng tao, na mayroong tagapaglikha dahil sa mayroong mga nilikha, hindi ba ang tagapaglikhang ito, kung nakapaglikha siya sa unang pagkakataon, pansin nyo ha, unang pagkakataon, natanggap ng tao na mayroong tagapaglikha, sa ikalawang pagkakataon kaya, hindi niya kayang lumikha muli ng parihong nilikha. Parang ganito, kunyari, yung engineer na nagplano ng bahay mo, kunyari, dinimolish yung bahay mo. Ang engineer kaya na yun na nagplano at nagpatayo ng bahay mo, wala nang kakayanang maitayo muli yung bahay mo kung paano niya ito unang ipinatayo. Ganun lang ang ibig sabihin. Kaya makita natin sa Quran, paulit-ulit yan na binabanggit na kung si Allah ang unang nagalumikha, lilikhain niya ito sa ikalawang pagkakataon. Kaya, sinasabi ng mga scholar, ang mga ayat na ito na ating binasa, ito ay katugunan sa mga hindi naniniwala sa pagbangong muli o ang araw ng pagbangon. Gayon din naman, ang mga talatang ito ay nangungusap sa matinong isip at nangungusap sa pandaman ng tao na tumingin, pag-aralan, at magbulay-bulay sa mga tandang ito na ating binasa sa mga ayat. Gayon din ang sinabi ni Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ito ay sa Suratul Dariyat. At sa mga sarili nila, kaya hindi ba kayo nakakikita? Yan ang binasa natin kaninang ayat, na kung saan tingnan ninyo, pagbulayan ninyo ang inyong mga sarili, magnilay-nilay kayo sa inyong mga sarili. Ang mga bahaging bumubuo ng katawan ay hindi maaaring aksidente lamang ang kahangahangang mga bahaging ito ng katawan, bagkus kinakailangang mayroon itong dakilang tagapaglikha. Na kung saan maging ang mga sinaunang mga ulama noon, mga kapatid, ay palagi silang nagsasalita hinggil sa kairalan ng Diyos sa pamagitan ng mga pagpapatunay sa mga taong hindi naniniwala na gamit mismo yung kanilang tinatawag na pandama. Ito kasi ay malakas at hindi maitatangging patunay na umiiral ang Diyos na tagapaglikha, na kung saan nararapat nating sambahin. Na kung saan ang magaling daw sa pananalita sa ganitong paraan ay si Imam Abu Hanifa, na kung kaya ang kwento ni Abu Hanifa sa kanyang mga da'wah at pakipagtalakayan sa mga ateista sa kanyang kapanahunan, ito ay sumikat hanggang sa panahon natin sa ngayon. Lagi itong sinisipi ng mga scholar, at gusto kong basahin sa inyo sa pagkakataong ito yung kwento patungkol kay Imam Abu Hanifa. Minsan daw may mga ateista, yung mga ateista hindi kumikilala sa Diyos, na kung saan nakipagtalakayan sa kanya tungkol sa kairalan ng Diyos. Kung mayroon bang Diyos o wala. Naupo siyang kasama nila, si Abu Hanifa, at sinabi nila ng mga ateista
Gusto namin makipagtalakayan sa iyo tungkol sa kairalan ng Diyos. Diyos ng sansinukob na ito. Alam niyo kung ano sinabi ni Imam Abu Hanifa? Sabi niya, bago tayo magsimula, gusto kong ikuwento sa inyo ang isang kwentong narinig ko. Sinabi ng mga ateista. Ano naman ang kwentong ito? Sinabi ni Abu Hanifa, may kwento daw tungkol sa isang bangka sa ilog ng Tigris. Ang ilog ng Tigris na ito sa Baghdad. Na walang nagmamaneho. Kusa itong dumadating at nag-aangkla sa tabi ng ilog. At nagsimula itong magkarga ng mga produkto. At nang mapuno na, ay kusa namang naglayag nang walang nagmamaneho hanggang makarating sa isa namang pampang, nadala ang mga produkto at doon ay nag-angkla at nagdiskarga ng mga produkto sa sarili lamang niya. Walang nagdidiskarga, walang nagmamaniho. At pagkatapos nito ay muling bumalik ang bangka na ito. Ganito ang patuloy na gawain ng bangka na ito na walang nagmamaniho. Sinabi ko lamang, sabi ni Abu Hanifa, sinabi ko lamang ang kwentong ito bago natin simulan ang ating talakayan. Ngayon, simulan na natin yung ating talakayan. Kaya sinabi ng mga ateista, sabi niya, ito ay imposible. Hindi ito maaaring mangyari at hindi paniniwalaan ng taong matino ang pag-iisip. Isang bangka na naglalayag ng walang nagmamaniho, nagkakarga ng mga produkto sa sarili lamang nito, at nagdidiskarga sa sarili lamang nito, at muling babalik sa sarili lamang din. Sinabi ni Abu Hanifa, sabi niya, kung imposible sa isang bangka na maglayag sa sarili lamang nang walang nangangasiwa't nagmamaniho, kung ganon, paano naman gagana at kikilos ang sansinukob na ito nang walang nangangasiwa? Itong mundong ito na tinitirhan natin, paano itong umiinog ng walang nangangasiwa sa kaniyang pag-inog? Saan ang mga utak ninyo? Ang mga kalangitan, mga planeta, mga bituin, mga kalawakan, araw, buwan, mundo, mga halaman, mga puno at mga ibon, lahat ba ng mga ito ay walang nangangasiwa? Kung sinasabi ninyo na imposibleng kikilos at maglalayag ang maliit na bangka sa sarili lamang nito, sapagkat kinakailangang mayroon itong nagmamaniho, mayroong magkakarga ng mga produkto at magdidiskarga nito, paano naman kusang kikilos ang mundong ito at lahat ng mga nilikha sa buong sansinukob na ito nang walang nangangasiwa? Lahat ba ng ito'y aksidente lamang? Yan ang paliwanag ni Imam Abu Hanifa. Mayroon pa isang kwento ng pakipagtalakayan ng mga ateista kay Imam Abu Hanifa. At sinabi ng mga ateista na kanilang ipagpapatuloy daw ang kanilang talakayan sa bahay mismo ng pinuno, bahay ng amir. Nagkasundo sila na ganapin ang talakayan kinabukasan sa bahay ng amir. Pero sinadya ng imam na magpahuli ng pagdating sa takdang oras ng talakayan. Kaya nagsimula ng magsalita ang mga ateista laban sa imam na sinasabi nila na ang imam ay hindi tumupad sa takdang oras ng kanilang talakayan. Hindi dumating. Paanong hindi dumating sa takdang oras ang alim ninyo? Bakit hindi sumunod sa napagkasunduang oras? Paano siya nag-aangking huwaran para sa inyo? At nang pumasok na yung imam na kung saan late na sa takdang oras, sinabi nila sa kanya, sinabi ng mga ateista, sinasabi mo na mayroong Diyos na kinatakutan mong hahatol sa iyo? Bakit ka nahuli sa takdang oras na napagkasunduan, hindi ka tumupad? Hindi ka naman yata natatakot sa Diyos na sinasampalatayanan mong hahatol sa iyo?
Hindi ka naman yata naniniwala na mayroong Diyos na hahatol. Kaya sinabi na Imam Abu Hanifa, sabi niya, sandali lang, huwag kayong magmadali sapagkat nang dumating ako sa ilog na dapat kong tawirin upang makarating sa bahay ng Amir, ay wala akong nakitang sasakyan sa ilog. Tinitingnan ko ang mga tao na ang iba ay naglalaba at ang iba naman ay lumalangoy. Pero wala akong makitang masakyan, kahit man lang maliit na bangka na maghahatid sa akin sa Pampang upang makarating sa bahay ng Amir. Kaya sinabi ng mga ateista, paano ka, kung ganoon, paano ka nakarating dito? Sinabi ng imam, may nangyari kasi na nakapagtataka. Habang ako ay nagmamasid sa paligid, nanalangin din ako kay Allah na pagkalooban niya ako ng isang bangkang masasakyan upang makarating sa inyo. Nagkataon na umihip ang malakas na hangin at nagkaroon ng malakas na lintik na mula sa ulap at tumama sa isang puno at nagkataon na nabiyak sa dalawa ang punong ito, na bumagsak ang kalahati nito sa ilog at ang kalahati naman ay sa lupa. Pagkatapos ay nagkataon na nagkaroon ng isang bakal. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang bakal na ito. At nagkataon na ang isang sanga ng kahoy ay pumasok sa bakal at ang bakal ay naging isang palakol nang wala namang gumagawa. Pagkatapos, ang palakol na ito ay nagkataon na gumawa ng maliit na bangka mula sa punong nagkataon na naputol. At ito ang nagkataon na sinakyan ko hanggang sa nakarating ako sa inyo na nagkataon lamang. Puro nagkataon. Ngayon, sabi naman ni Abu Hanifa, ngayon, simulan na natin ang talakayan. Sinabi sa kanya ng mga ateista, matino ka ba o baliw? Sino naman ang maniwala sa kwento mo? Nagkataon lamang na naputol ang puno? Nagkataon lamang na nagkaroon ng bakal na naging palakol? At nagkataon lamang na ginawa ng palakol ang kahoy bilang bangka nang walang gumagawa? Lahat ay nagkataon. At kung saan dinitalye ng mga ateista ang paraan ng paggawa ng bangka na matagal at mahirap ang proseso. Sinabi niya, hindi kayo naniniwala na ang dambuhalang kalawakang ito, ang mga planeta, mga bituin, at lahat ng mga nilikhang ito ay may lumikha at nangangasiwang tagapaglikhang Diyos? Subalit, hindi rin kayo naniniwala na ang maliit na bangka ay aksidente lamang na naging bangka nang walang gumagawa. Dito daw, nagitla ang mga kufar na mga ateista. Kung magbigay pa tayo ng mga halimbawa tungkol sa pandama, sa anumang nakikita natin na tanda sa lahat ng bagay, ang taong natalakay na nating mayroong lantay na pag-iisip. Pag-iisip na hindi pa nadumihan ng ideolohiyang baluktot o nakagis ng kaugalian. Natural na kikilala sa katotohanang mayroong dakilang tagapaglikha. Mayroong kasabihan ang mga Arab, maging sa Jahiliya, wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid. Ito'y kasabihan nila. Bagaman ang karamihan sa kanila ay walang sinasampalataya ng relihiyon, bago pa ang pangangaral ng propeta, naging kasabihan na nila ito. Nang ibig sabihin ng kasabihan ito, ang bawat bagay ay mayroong tanda
na nagtuturo sa atin na siya ay iisa. Nang bawat bagay dito, may mga tanong na nagtuturo sa atin na mayroong nag-iisang tagapaglikha. Yan ang ibig sabihin. Nagtuturo sa atin na mayroong nag-iisang tagapagpairal at tagapaglikha ng bagay na ito. Wala nang iba pa. At ang tagapaglikhang ito ang karapat-dapat na sambahin. Halimbawa, nagkwento sa iyo ang isang tao tungkol sa malaking palasyo na napapaligiran halimbawa ng magagandang mga hardin. At sa pagitan ng mga hardin na ito, at palasyo ay may mga ilog at ang palasyong ito ay may maraming mga silid na may mga kama at alpombra at napapalamutaan ng iba't ibang mga palamuti. At sasabihin sa iyo na ang dakilang palasyong ito'y umiral sa sarili lamang nito o umiral lamang ng aksidente. Hindi alam ang pinagmulan nito, sino ang nagpatayo nito, sino ang nangasiwa sa pagpapatayo nito, at kailan ito umiral ay walang nakakaalam. Karaniwan, na ang isip at pandaman ng tao ay hindi maniniwala at magsasabing ang kwentong ito ay katha na walang katotohanan. Gayon din naman, ang dakilang mga kalawakang ito, ang mga planeta, mga bituin, ang mundo at lahat ng mga nilikhang ito ba ay aksidente lamang na umiral nang walang nagpairal o tagapaglikha? Kaya sinabi ni Allah sa binasa nating aya kanina, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Magpapakita kami sa kanila ng mga tanda namin sa abot tanaw, mga kalawakan, at sa mga sarili nila hanggang sa lumitaw para sa kanila na ito ay ang katotohanan. Kaya napakaraming mga siyentipiko na dalubhasa sa iba't ibang larangan ng siyensya ang tumanggap ng katotohanan. Sila nag-Muslim nang nalaman nila na maraming mga pang-siyentipikong mga katotohanan na kung saan marami ng lumipas na siglo na binanggit sa Quran bago pa ito natuklasan ng makabagong siyensya. Na kung saan sa Quran nga, pinagwikaan ni Allah o parang pinagagalitan ni Allah ang mga musyrik dahil sa hindi nila pinakikinabangan ang mga tandang ito na nasa mga nilikha na nakikita nila, mga nilikhang kahanga-hanga at tumpak na gumagana na kung saan sinabi niya, qul yanzuru madha fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun. Ito ay sa Suratu Yunus, yung binasa ko sa inyo. Sabihin mo, tumingin kayo kung ano ang nasa mga langit at lupa. Hindi nagdudulot ang mga tanda at ang mga mapagbabala sa mga taong hindi sumasampalataya. Dito sa aya na ito, inutusan ni Allah ang mga musyrik, ang mga tagapagtambal. Nasabi niya, tumingin kayo kung ano ang nasa mga langit at lupa. Qul yanzuru madha fis samawati wal ard. Tumingin kayo ng may kalakip na pag-aaral at pagbubulay-bulay. Kung ating balikan ang kasaysayan ng Islam, ang mga sinaunang mga siyentipiko ay mga ulama. Bakit? Kasi dito sa mga ayat napakarami sa Quran na ang mga Muslim ay inuutusan na pag-aralan ang kalikasan, pag-aralan ang nature. Okay? At sinasabi sa Quran na ang pag-aaral na may kalakip na pagbubulay-bulay sa kadakilaan ng tagapaglikha ng mga kahangahangang mga nilikhang ito daw ang original na dhikr. Maring alam natin na ang dhikr, yung pagbabanggit lamang ng subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ang iba nga, nagbabanggit ng dhikr na wala naman ang kanyang isip doon sa dhikr. Ang literal na kahulugan, mga kapatid, ng dhikr, una, pagsambit o pagbanggit. Pangalawa, yung pinagninilay-nilayan mo. Nag-iisip-isip ka,
gumugunita ka, at lalong-lalo ang pinakamainam daw na pagdedikir habang nakatingin ka sa isang nilikha, niisip mo ang kadakilaan ng tagapaglikha ng nilikhang ito. Kaya dito sa aya na ito, qul inzuru madha fi samawati wal ard, tumingin kayo kung ano ang nasa mga langit at lupa. Nang ibig sabihin, tingnan ninyo, pag-aralan ninyo, kalakip ang pagbubulay-bulay. Tapos sabi sa Quran, وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Yung kadugtong ng aya, at hindi nagdudulot ang mga tanda at ang mga tagapagbabala sa mga taong hindi sumasampalataya. Nang ibig sabihin, walang silbi. Walang silbi ang matandang ito na nakita natin sa mga nilikha. Wala ring silbi ang mga pangangaral ng mga propeta na nagbabala sa mga taong tumangging kumilala sa katotohanan, tumanggi sa pananampalataya. Kaya ang pagbabatay sa mga talatang nagsasalita tungkol sa mga tandang nararamdaman ng 5 pandama ay kabilang sa malalakas na patunay sa kairalan ng tagapaglikha. Dahil dito ang Quran ay nangungusap sa pag-iisip, yung pag-iisip na matino ng tao, upang imulat ito sa pananampalataya sa Panginoong tagapaglikha sa pamagitan ng mga tandang karaniwan. Ito ay mga tanda ng karaniwan lang naman na nakikita natin sa mga nilikha. Halimbawa, sinabi ni Allah bilang pagtawag ng pansin, ito ay pantawag ng pansin at pagpapamulat sa mga tao sa kairalan at hindi maarok na kapangyarihan ni Allah. Ito ay mababasa natin sa Suratun Naba, na maaring ang karamihan sa inyo mga kapatid, siguro lahat kayo ay memoryado ninyo ang Suratun Naba. Alam na ja'alil arda mihada, hindi ba kami gumawa sa lupa bilang nakalatag, wal jibala autada, at sa mga bundok bilang mga tulos. Tulos, iban ko sa mga Tagalog, baka hindi nyo nito nawaan ng tulos. Sa mga taga-probinsya, ang tulos na tinatawag, kunyari, magtatali ka ng kalabaw sa kapatagan nang wala kang mataliang puno. Maglalagay ka ng tulos. Maglalagay ka ng tulos at doon mo itatali yung tali ng kalabaw. Ang tulos na tinatawag na ito, kung ang nakausli, kunyari ay kung ang nakausli, kunyari sa lupa ay isang pulgada, mahigit 5 pulgada ang nakabaon. Yun ang tinatawag na tulos, na sa Arabic ay autad. Wal jibala autada, na dito ipinapakita ng mga bundok ay kagaya sa mga tulos na tagapagpatibay sa kapatagan. Wa khalaqnakum azwaja, at lumikha kami sa inyo na magkaparis. Hindi lamang mga hayop, pati ang mga halaman ay mga magkaparis. Wa ja'alna nawmakum subata, at gumawa sa pagtulog ninyo bilang pamamahinga. Wa ja'alna al-layla libasa, at gumawa sa gabi bilang kasuotan. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, at gumawa kami sa maghapon bilang paghanap buhay. Dito pinapakita na ang nagbibigay ng kapahingahan sa ating katawan, mga kapatid, ay ang pagtulog sa gabi. At ang araw ay paghahanap buhay. At mapapansin ninyo, kunyari, kung naka-duty kayo sa trabaho ninyo pang gabi, kahit mahaba ang iyong tulog, para bang inaantok ka pa rin sa araw, na inantok ka pa rin, at mahina pa rin ang iyong katawan. Okay? Wabanayna fawqakum sab'an shidada, at nagpatayo kami sa ibabaw ninyo ng 7 matitindi. At ang tinutukoy ng 7 matitindi dito ay ang 7 mga kalangitan. Waja'alna siraja wahaja, at gumawa kami ng isang sulo na lumiliyab. Sulo na tinutukoy ay ang araw.
Nagpababa kami mula sa dagim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. At nagpababa kami mula sa dagim ng isang tubig na bumubuhos. Ang dagim yung ulap na kung saan bumigat na dahil sa dami ng naipong tubig. Yun na tinatawag na dagim o mu'sirat. Upang magpalabas kami, linukhrija bihi habbaw wa nabata. Upang magpalabas kami sa pamagitan nito ng mga butil at halaman at mga harding magkakapulupot. Wajannatin alfafa. Okay. Ito ay sa Suratul Naba 6 hanggang 16. Ito pa, may isa pang mga ayat na gusto kong basahin. Ito mga binabasa kong mga ayat na ito mga kapatid. Alhamdulillah, nasimulan ko na itong i-type at idudugtong ko ito sa ibinigay sa inyong kopya. Ang sunod na aya na aking babasahin ko na ang mahabang aya na ito. Isang aya lang naman sa Suratul Baqarah 164. Tunay na sa pagkalikha sa mga langit at lupa at sa pagsasalit-salitan ng gabi at maghapon sa mga sasakyang dagat na naglalayag sa dagat, kalakip ng ipinakikinabang nito sa mga tao, sa anumang ipinaba ni Allah mula sa langit na tubig, saka nagbigay buhay siya sa pamagitan nito sa lupa, matapos ng kamatayan nito at nagkalat siya rito ng bawat gumagalaw na nilalang at sa pagpihit sa mga hangin at mga ulap na pinagsisilbi sa pagitan ng langit at lupa ay talagang mga tanda para sa mga taong nakapag-uunawa. 164 ng Suratul Baqarah. Sa huli, sa talatang ito ay sinabi ni Allah, ay talagang mga tanda sa mga taong nakapag-uunawa. Laayatin liqawmi ya'qilun. Na ang pagkakalikha ng mga nilikhang ito na ating binasa sa ayan na ito, na kung saan naabot naman ang pandaman ng tao, ay may mga tanda na nagtuturo sa kairalan ng dakilang tagapaglikha kapag pinag-aralan, naunawaan at pinagbubulay-bulayan ng tao. Itong mga ayat na ito na gusto kong basahin ng mabilisan, ang mga salin na, yung inipon nating mga aya, na kung saan naglilinaw sa atin ng mahalagang patunay na ito. Yung aya sa Suratul Yasin, wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha haban faminhu ya'kulun. Isang tanda para sa kanila ang lupang patay. Imagine yung lupang patay. Kasi walang tubig. Nagbigay buhay kami rito at nagpalabas kami mula rito ng mga botil, saka mula rito ay kumakain sila. Napapakinabangan, kinakain ang mga inilalabas na botil ng dati lupang patay. Yan ang aya sa Suratul Yasin. Ito'y dakilang tanda kasi lupang patay na hindi tinutubuan ng halaman, pero binuhay ni Allah at naglabas mula roon ng mga botil na kung saan botil na makakain ng tao. Okay? Maraming aya itong inipon natin. Basahin ko ng mabilisan. Dito pa rin sa Suratul Yasin pa rin ito. Okay? Pagkasunod-sunod na mga aya. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Gumawa kami rito ng mga hardin ng datilis at mga ubas at nagpabulwa kami rito ng mga bukal. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Upang kumain mula sa bunga nito, hindi gumawa sa mga ito ang mga kamay nila.
Kaya hindi ba sila na magpapasalamat? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Kaluwalhatian sa lumikha ng mga uri. Sa kabuuan ng mga ito, ang mga uri na tinutukoy dito, yung mga uri ng mga halaman na magkaparis. Zawj. Zawj. Ang literal pa ng kahulugan, mga kapatid, ng zawj ay magparis. Paris. Sa lingwaheng Arabic, lalaki man o babae, ang gamit ay zawj. Walang tinatawag na zawjatun. Kundi lahat ay zawj. Kaya dito sa aya na ito, number 36, na maging ang mga pananim ay mga magkaparis. Mga magkaparis. Okay? Mga uri ng mga pagkaparis mula sa mga pinatutubo ng lupa, mula sa mga sarili nila, tayo na mga tao, at mula sa hindi nila nalalaman. Bakit hindi nalalaman? Nabanggit ko kanina, nasa mundong ito, marami pang mga nilikha na hindi pa nalalaman ng tao. Wa ayatul humul laylu naslakhu minhun nahar fa idahum mudhrimun. Isang tanda para sa kanila ang gabi habang nag-aalis kami mula rito ng maghapon, kaya biglang sila ay mga napagdidiliman. Wa syamsu tajri li mustaqarril laha dalika taqdirul azizil alim. At ang araw umiinog para sa isang pagtitigilan. Ibig sabihin, okay? Para rito, iyon ay ang pagtatakda ng makapangyarihan, ang maalam. Mustaqarril laha, mustaqar. Mayroon siyang takdang dinadaanan, tinatakbuhan, iniinugan. Ayon sa aya na ito. Ang sunod na aya, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Ang buwan ay nagtakda kami rito ng mga yugto hanggang sa nanumbalik ito gaya ng buwig na magulang. Tapos ang last na aya, wasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. At ang araw ay hindi narapat para rito na umabot sa buwan, at ang gabi ay hindi mauna sa maghapon. Lahat sa ikutan ay lumalangoy. Kullun fi falakin yasbahun. Dito tiniyak ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang bawat isa sa mga ito ay mayroong takdang dinadaanan na hindi pwedeng lilihis. At kagaya sa sinabi kong kanina, dito ay binanggit ng may akda. Mayroon itong sari-saring anyo, sabi niya. Yung iba't ibang anyo na nagtuturo ng pandamang nasasaksihan ng tao. Paano natin matatamo ang pananampalataya sa kairalan ng Diyos sa pamagitan ng pandamang nasasaksihan? At dito babanggitin ng may akda ang tatlong bagay. At inshallah, sumubra na pala ang ating oras. Ang tatlong bagay na ito na babanggitin ng may akda, babasahin natin, ipagpatuloy na lang natin mga kapatid sa susunod na Lunes. Kung inshallah, aabot pa yung ating buhay sa susunod na Lunes, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muli mga kapatid, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan fi dunya wal akhirah po, Ustad, sa ibinahagi niyo pong lecture at paglaan ng oras sa amin ngayong araw. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum sa inyong lahat mga akhawat, sa patuloy niyong pagpupursige at paglalaan ng oras sa pagsasaliksik ng kaalaman sa relihiyong Islam.